Boss, pahingi naman ng plastic. Boss, magkano itong mansanas mo? Bakit parang hindi na sariwa itong mga strawberry mo? Hindi naman po, miss. Kadadating lang nito ngayong umaga. Heto, bubuksan ko para makita nyo. Sariwang-sariwa ang lahat. Tingnan nyo po. Tatay. Tatay, Tatay, anong nangyari sa inyo, tatay? Bilisan nyo, tumawag kayo sa 120. Dito Sinong sa mall. makakatulong sa tatay ko? Pakitawagan mo ang supplier para sa akin. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Iligtas nyo ang tatay ko. Pag-usapan natin ang mga detalye mamaya. hello, 120 ba ito? Inatake sa puso ang tatay ko. Magpadala na kayo agad ng Titingnan ko. ambulansya rito. Dito lang po kami, sa kanto ng kalyeng pangkomersyo na ito. Cardiac arrest ito na dulot ng coronary heart disease. Kailangang magsagawa ng CPR. Baka hindi na umabot ang ambulansya. Hala, anong Iligtas gagawin niyo po natin? Oo, tama. Pakiusap, iligtas niyo siya? Hindi sapat ang CPR. Kailangan gawin ang artificial respiration. Sino sa inyo ang marunong mag-artificial respiration? Nagmamakaawa ako. Iligtas nyo ang tatay ko. Sino ba ang gugustuhing mag-artificial respiration sa matandang Iligtas ilan? nyo. Nagmamakaawa po kami sa inyo. Pakiusap. Iligtas nyo ang tatay ko. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Pakiusap po. Tulungan nyo ang tatay ko. Ang tapang naman ng magandang babaeng ito. Hindi man lang nandidiri. Ay, tatay. 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 Gising na kayo, tatay. Tatay, Salamat sa Diyos, tatay. Salamat. Maraming salamat. sa wakas nagising na rin siya. Gising na po si tatay. Makikiraan lang po, huwag humarang sa daan. Dahan-dahan lang po. Buti na lang at mabilis kayong nakagawa ng CPR. Ligtas na sa panganib ang matanda ngayon. Maraming salamat po. Ay, hindi ba maayos na naman ang lagay ng matanda? Hindi na kami pupunta sa ospital. Para sa pagpapagamot ni tatay, ay marami na tayong nagastos na pera. Wala na tayong pera sa bahay. Mahalaga ang kalusugan ng matanda. Dapat pa rin siyang dalhin sa ospital. Maraming salamat sa inyo. Tutuloy pa ba tayo sa ospital? Oh, ituloy. Bilisan nyo at dalhin na siya agad. Tara na. Napakaganda nyo po at ang bait pa ng kalooban nyo. Ang perang ito ay tiyak na babayaran ko sa inyo. Salamat, salamat talaga. Talagang babayaran ko po ito sa inyo. Tumayo na po kayo, sige na. Ay nako, bakit ka ba lumuluhod? Tumayo ka na agad. Oo nga po. Tumayo na kayo. Salamat po. Ay, oo nga pala. Anong gusto nyong kainin sa mga prutas na ito? Kukuha ako para sa inyo. Ay, halatang halata naman sa kanya na hindi niya kailangan ang pera para sa kaunting prutas na ito. Ayos lang. Hindi rin madali ang buhay nyo. Kukuha na lang ako ng kaunting strawberry. Ay, sige po. Gusto nyo ba yung tig 240 o yung imported na tig 384? Yung imported na lang po, ate. Pero wala na palang imported na strawberry. Meron kaya? Meron tayo. Hindi ba ito yon? Malabo na ang paningin ni matandang yang. 370 piso. Sige. Heto ang 385 piso. Itago mo na ang sukli. Ay, ikukuha kita ng supot. Saktong 385 ito. Aalis na ako, boss. Ingat po kayo. Ingat po. Uy, hindi ba ang mga strawberry na ito? Balik po kayo ulit. Mayroon akong mairerekomendang supplier para sa mall. Bibigyan kita ng address. Kontakin mo sila. Siguraduhin mong tulungan silang mabuti. Sige na. Ihatid mo na lang ako rito. Bibili lang ako ng prutas. Manager Jiang, ang ating Warren Mall ang pinakamalaking chain ng mall sa buong lungsod. Bakit po kayo pupunta sa ganitong tindahan ng prutas para bumili? Hindi maganda ang sitwasyon nila, kaya hanggat kaya kong tumulong, tutulong ako. Hindi pa ba sapat ang naitulong nyo mula sa isang stall ng prutas? Tinulungan nyo silang magkaroon ng sariling tindahan, pati na ang... Tama na. Bumalik ka na at magpahinga. Sige po. Ate, Ay, Nene Jiang. kabubukas lang ng bagong tindahang ito, bakit ipapatransfer nyo na agad? Dahil sa mga order mula sa Warren Mall, kumita kami ng kaunting pera, sabi ni matandang yang.
na hindi masyadong maganda ang pwesto ng tindahang ito kaya plano naming sa Business Street. Umupa ng mas magandang pwesto. Hindi ba ang upa sa Business Street ay hindi mura? Ang upa para sa isang taon ay aabot ng 2 milyong piso. Pinagsama-sama na namin ang lahat ng pera ng pamilya pero hindi pa rin sapat. Wala kaming magagawa kundi ang maghanap ng garantor para makahiram ng 800,000 piso. Sa Loan Shark? Oo, Ate, hindi ganoon kadaling mangutang doon. Dahil baka mapahamak lang kayo niyan. alam ko, malapit na ang takdang panahon. Talagang nakaka-stress na ito. Hi, Nene Jiang, ano ang gusto mong bilhin ngayong araw? Mga cherry na lang. Sige, heto na. Tawagan mo ang numerong ito at bilhin mo ang tindahan nila para sa akin. Maaari mong taasan ang bayad sa transfer. Nene Jiang, narito ang mga cherry. Kukuha lang ako ng supot para sa iyo. Salamat. Halo. Ha, totoo ba? Aba, napakagaling. Napakagaling talaga. Maraming salamat. Nako, Jiang Xiaojie, ikaw talaga ang swerte ko. Dahil sa pagdating mo, may tumawag para upahan ang tindahan namin. At mas mataas ito kaysa sa inaasahan ko ng 640,000 piso. Ha, napakagandang balita niyan. Diyos ko po, Kung ganoon, binabati kita, boss. Hindi mo na kailangang mag-alala sa utang ngayon. oo nga, tama ka. Nako, sa tingin mo ba ay hangal ang taong iyon? Ang pangit na nga ng pwesto ng tindahan namin, tapos magbabayad pa siya ng ganoon kalaking halaga? Siguro ay nagmamadali lang siyang magbukas ng negosyo. Aha, baka nga. Haha. Sinasabi ko sa iyo, Nene Jiang, tuwing pupunta ka rito, laging malalaki at magaganda ang pinipili mo. Kailangan din nating magtipid para mabuhay, di ba? Sige, iyan na muna ang kukunin ko. Sige po. Jiang Xiaojie. Kasama ang supot ay tamang 400 piso. Alis na ako, boss. Sige, Nene Jiang, mag-iingat ka sa pag-uwi. Hoy boss, hindi ba 224 na piso ang kalahating kilo ng cherry dati? Bakit ang mahal na ngayon? Ay, pasensya na. Nagkamali ako ng dikit ng presyo. Pasensya na talaga. Mali ang nailagay ko. Eto, Mag-iingat po kayo. Boss, Ano? bakit mo ako binentahan ng 384? Nene Jiang? Ang mga pinili mo rito ay puro malalaki at magaganda. Tapat kaming makipagnegosyo. Ay, nakho. Dahil suki ka naman. Sige, sige, sige. Ibibigay ko na lang sa presyong lokal. Bibigyan kita ng sukli. Nene Jiang, bakit mo ako binigyan ng pekeng pera? Nene Jiang, bakit mo ako binigyan ng pekeng pera? Sinasabi ko sa'yo, Nene Jiang, 400 piso lang ang halaga ng lahat ng ito, pero binigyan mo ako ng pekeng pera. Nawalan ako ng 1,000 at 600 piso dahil dito, hindi naman yata tama ito, di ba? Ate, baka nagkakamali lang po kayo. 400 piso ang ibinigay ko sa inyo. Hindi galing sa akin ang perang iyan. 400 piso ang ibinigay mo? Anong ebidensya mo? Sabi mo kanina itong mga chair. Hump. Malinaw na 800 piso ang ibinigay mo at kailangan ko pang suklihan ka ng 400. Pati na ang mga cherry na ito. Kumita ka pa ng 800 piso. Naparito ka ba para bumili o para mandaya lang? Huwag mo akong pagbintangan ng ganyan. Ako pa ang nagbibintang? O sige, sige. Halika kayo rito, tingnan ninyo itong lahat. Ang babaeng ito, gumamit ng pekeng pera sa tindahan ko at ayaw pang umamin nung mahuli. Uy, uy, uy! Tingnan ninyo itong lahat. Heto, itong walang hiyang babaeng ito. Nagbigay ng pekeng pera tapos ayaw pang umamin. Nasaan na ang katarungan dito? Hindi sa akin galing ang pekeng 800 pisong iyan. Isang papel na pera lang ang natanggap ko ngayong araw. Kung hindi sa iyo galing iyan, kanino pa galing? Wala akong oras para makipag-away sa iyo.
Kung hindi ka maniniwala, tawagin mo na lang ang mga pulis. Hoy, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta? Hanggat hindi mo ibinibigay ang pera ko, wag na wag kang aalis dito. Hindi ka makaalis dito hanggat hindi mo binabayaran ang pera. Bitawan mo ako. Neng, ibigay mo na lang sa kanya ang pera. Sa tingin ko naman ay hindi ka mukhang gipit sa pera. Sa panahon ngayon, kung ano-anong klaseng tao na ang makikita mo. Hindi mo talaga malalaman ang totoong pagkatao ng isang tao base lang sa itsura. 400 piso ang ibinigay ko sa iyo. Hindi ko naman kailangang magsinungaling para lang sa halagang 400 pisong ito. Oh, ang ibig mo bang sabihin ay sinasadya kong kumuha ng peking pera para lang pagbintangan ka? Nagninegosyo ako ng maayos, kaya hindi ko sisirain ang sarili kong pangalan. Sandali. Hump, naku, makinig po kayong lahat at husgahan nyo kami. Maghapon akong nagpakapagod para lang kumita ng kakarampot na pera. Dahil sa peking pera niya, nawalan ng saysay ang lahat ng pinagtrabahuan ko ngayong araw. Hindi ba't panlalait ito sa isang tapat na tao? Tapat ka bang tao? Sino ba talaga sa ating dalawa ang nang-aapi ngayon? Sinasabi mong hindi ako tapat. Kung makakahanap ka ng kahit isang tao na magpapatunay para sa iyo, aaminin kong pinagbibintangan lang kita. Hihingi pa ako ng paumanhin sa iyo. Halika rito, sige. Maghanap ka kung may makikita ka. Hemp. Wala kang mahanap, no? Sa tingin ko ay gusto mo lang akong maisahan. Dahil alam mong ipapasa ko na sa iba ang tindahang ito, kaya nagagawa mo ng manloko, di ba? Neng, ibigay mo na lang sa kanya ang pera. Isipin mo na lang na charge to experience ito. Tawagin mo ang asawa mo. Naku, bakit mo naman siya kailangang tawagin? Nasa tabi mo lang ang asawa mo noong nagbayad ako. Paniguradong nakita niyang 400 piso ang ibinigay ko. Nandoon ang asawa mo noong nagbayad ako. Sigurado akong nakita niyang 400 piso ang ibinigay ko. Ano naman ang mapapatunayan niya sa iyo? Wala naman akong atraso sa iyo. Dahil lang ba sa halagang ito, ay sasadyain kitang pagbintangan? Sinasadya man o hindi, alam mo ang totoo sa loob mo. Pero, dapat mo akong bigyan ng pagkakataong patunayan ang sarili ko. Oo nga. Tama naman ang sinabi ng bata. Kung pinagbibintangan man o hindi, tawagin mo ang may-ari nang malinawan ang lahat, di ba? Matandang yang, lumabas ka rito, dali. May gumagamit ng peking pera rito sa tindahan. Sino? Sino ang gumagamit ng peking pera sa tindahan ko? Siya? Nagbayad siya ng peking 800 piso. Jiang Xiaojie. Boss, nakita mo naman noong nagbayad ako kanina, di ba? 400 piso ang ibinigay ko, hindi ba? Ah, oo nga. Ah, bale. Ang ibinigay mo kanina ay 800 piso, di ba? Hump, kita mo, pati asawa ko sinabing 800 piso ang ibinigay mo. Napakatapat naming mag-asawa. Ah, sinasabi mo bang peking pera ang ibinigay ni Jiang Xiaojie? Siguradong hindi niya iyon sinasadya. Palampasin na lang natin. Ano? Bakit natin papalampasin? Ilang araw na siyang bumibili ng maraming prutas sa atin. Kung puro peking pera ang ibinabayad niya, ang laki naman ng malulugi sa atin. Gagawa ba ako ng ganoon? Para lang sa 400 pisong halaga ng prutas. Gagawa ka ba ng ganoon? Kung hindi, bayaran mo sa akin ang dapat mong bayaran. Babayaran ko ang dapat kong bayaran, pero pinagbibintangan niyo ako ngayon at gusto niyo pa akong maglabas ng pera. Asa kayo? Pinagbibintangan kita? Hoy, tingnan niyo ito. Hindi lang siya gumagamit ng peking pera sa tindahan ko. Lagi pa siyang kumukuha ng extra na plastic bag tuwing bibili ng prutas. Hump, ang taong mapagsamantala sa maliliit na bagay ay hindi mabuting tao. Hoy, pakiusap po, kayo na ang humusga rito? Kahit na hindi naman masyadong mahal itong plastic na ito. Pero maliit na negosyo lang ang pinapatakbo ng pamilya namin. Tuwing pumupunta siya rito, kung hindi tumitikim ng prutas ay kumakain ng mga dalandan. Kahit gaano pa kalaki ang tindahan, hindi kakayanin ang ganitong gawain niya. Mukhang disente naman at maayos manamit ang babaeng ito. Bakit nagagawa niya ang mangupit ng ganito? Kumuha lang ako ng bagong plastic dahil butas na iyong luma. Sige na po, aling boss. Ilabas mo na ang QR code mo para makabayad. Babayaran na lang kita ng dagdag na 16 na piso. Ayos na ba? Puro libre na lang ang kinukuha mo sa tindahan ko at akala mo matatapos na iyon sa 16 na piso lang? Jiang Xiaojie, dapat naman ay may konsensya ka pa rin sa pagkatao mo. Iyong mga prutas na iyon,
Kayo naman ang nagpilit na ibigay sa akin. Gusto ko lang itanong, sino ba talaga sa atin ang walang konsensya? Araw-araw akong pumupunta rito para tangkilikin ang tindahan nyo at tumutulong din naman ako sa ibang paraan hanggat kaya ko. Nakiusap ba ako na pumunta ka sa tindahan namin? Dapat nga ay magpasalamat pa kami kung hindi ka lang lalamang sa amin. Magbayad ka. Kapag hindi mo binayaran ang utang mo ngayon, subukan mo lang na lumabas sa pintong ito. Dahil mabait ang kalooban namin, hindi na namin ito palalakihin pa sa iyo. Hoy, tumigil ka! Aalis ka na lang ng ganoon? Tungkol doon sa pekeng pera? Hindi pa tayo tapos mag-usap tungkol doon. Hoy, huminto ka! Hindi ko pa natatapos singilin sa iyo ang tungkol sa pekeng pera na iyon. Ang dapat ibigay. At kahit ang hindi dapat ibigay ay naibigay ko na. Ang ginagawa nyo ngayon ay pangingikil sa akin. Kung ganoon, tawagin na lang natin ang mga pulis. Sige na, hayaan na lang natin. Total, araw-araw namang pumupunta rito si Jiang Xiaojie. Ibigay na lang natin sa kanya ang isang prutas na iyon. Ay nako, iha. Tinatakot mo ba ako sa pulis? Sige, tumawag ka. Tumawag ka. Gumamit ka ng pekeng pera sa tindahan ko. Tignan natin kung sino ang huhulihin ng pulis pagdating nila. Kung ganoon ay bilisan mong tumawag. Ayokong mag-aksaya ng kahit isang salita sa mga taong katulad mo. Anong ibig mong sabihin sa mga taong katulad namin? Tagalungsod ka. Napakagaling mo. Napakataas mo. Minamaliit mo kaming mga taga-probinsya. Ano bang problema sa aming mga taga-probinsya? Marangal kaming nagtatrabaho para kumita ng pera. Kung wala ang paghihirap ng mga taga-bukid, wala kang ganito kanyamang buhay ngayon. Ang mga kabataang babae ngayon, talaga namang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Iha, kahit sino pa ang balikan mo sa nakaraang henerasyon ay taga-probinsya rin. Hindi dapat nakakalimot sa pinanggalingan bilang tao. Hindi po. Wala akong intensyong maliitin ang mga taga-probinsya. Hello, Manager Jiang. Sinabi ng mga tao mula sa kawanihan ng industriya at komersyo na ang ating mga prutas ay may maraming kaso ng pagbebenta ng mababang kalidad bilang premium. Sinasabi nilang nanloloko tayo ng mga mamimili at ipapasara nila tayo. Sige, maghintay ka lang. Papunta na ako riyan ngayon din. Hoy, bakit parang natatakot ka na? Pagkatapos sumagot ng tawag ay gusto mo nang umalis? Ngayong araw, hindi ka makakaalis sa tindahang ito hanggat hindi ka nagbabayad. Pupunta na ako riyan ngayon din. Hoy, aalis ka na agad pagkasagot sa tawag? May kailangan lang akong asikasuhin na importante. Sino ang mananagot sa magiging lugi ko kapag naantala ako? Huwag ka nang magpanggap dito at basta-basta ka na lang aalis ng ganoon. Paano naman ang lugi ko? Sino ang magbabayad? Pwede na ba ito? Hemp? Naantala mo ang negosyo ko buong umaga, tapos aalis ka lang ng ganoon? Ano pa bang gusto mo? Magbayad ka. Huwag ka namang masyadong abusado. Hemp, ako pa ang abusado? Gumamit ka ng pekeng pera sa tindahan ko at kakarampot lang ang hiningi ko sa iyong pambayad. Napakabait ko na niyan. Dapat ay may katapatan sa pagnegosyo, hindi ka ba natatakot na tamaan ng karma? Ang gaya mong gumagamit ng pekeng pera ang may ganang magsabi niyan, may konsensya kami sa aming pagnenegosyo. Kahit ang mga prutas sa Warren Mall ay galing sa amin. Karma ka mo? Sa tingin ko, kung may karma man, ay tatama muna iyon sa mga taong gaya mo. Boss, tungkol sa nangyari ngayong araw, umaasa ako na magsasalita ka para sa katotohanan. Hoy, ano bang pinupunto mo? Ako? Tama na iyan. Naantala mo ang negosyo ng pamilya namin, kaya dapat ka lang magbayad. Ibigay mo na ang pera, bilis. Bilisan mo at ibigay mo na ang pera. Nagbigay ka ng pekeng pera sa kanila. Naabala mo pa ang negosyo nila. Kaya dapat lang nabayaran mo sila. Tama. Hindi ka makakaalis hanggat hindi ka nagbabayad. Nakikita ng lahat ang katotohanan. Matandang yang, kunin mo sa akin ang bag niya. Ayaw niyang ibigay, kaya tayo na mismo ang kukuha. Pagnanakaw na iyan, alam niyo ba iyon? Anong pagnanakaw ang sinasabi mo? Dapat mo talaga kaming bayaran? Sa amin naman talaga ito. Sige.
Hello, Manager Jiang. Kakatapos lang bilangin ng Purchasing Department Head ang mga depektibong produkto at lahat ng iyon ay... Lahat ay galing sa tindahan na itinuro nyo. Ano? Manager Jiang, itutuloy pa ba natin ang pagkuha sa tindahang ito? Wag na. Akala ko noong una ay mabubuti kayong tao, kaya gusto ko sana kayong tulungan sa lahat ng bagay. Hindi ko akalain na ganito. Tulong? Kaming mga taga-probinsya ay hindi aasa sa isang mayaman na tagalungsod na gaya mo. Sariling sikap kami, hindi tulad ng ibang tao, na may kamay at paa naman, pero puro kalokohan lang ang ginagawa. Sige. Sa mga taong sakim at walang utang na loob na gaya nyo. Nagkamali ako ng husga sa inyo noon. Hindi nyo deserve ang awa ko. Malapit nang lumipat ang tindahan ko sa Business Street, sa tingin mo ba kailangan ko ng awa mo? Bilisan mo at kunin mo na ang peking pera mo at mandaya ka na lang ng iba. Hindi ka pa ba aalis? Gusto mo bang palayasin pa kita? Maghihintay ako at titingnan ko ang magiging karma nyo. Karma? Lumayas ka na rito. Huwag mong gambalain ang negosyo namin. Kung hindi ay babayaran mo pa kami. Umalis na kayo rito. Sabi ng boss namin, hindi na namin kukunin ang pwesto nyo. Tanungin nyo na lang ang boss namin kung may problema kayo. Hoy! Sandali! Anong gagawin natin ngayon? Sinasabi ba nilang ayaw na nila bigla? Paano na ang utang natin sa bangko? Huwag kang mag-alala. Nasa akin ang numero ng boss nila. Kung kailangan ay ibababa pa natin ng kaunti ang presyo. Oo, tama. Tawagan mo na siya bilis. Hello? Hello, Manager Jiang. Tumawag na po ako. Nakahanda na rin ang legal department para sa mga dokumento ng pananagot. Kailan nyo po balak? Pumunta ka na rito ngayon. Ang numerong inyong tinatawagan ay kasalukuyang may kausap. Anong nangyayari? Naku, nakailang tawag na ako pero busy pa rin ang linya. Ito. Paano na? Kapag hindi niya kinuha ang shop natin, ay siguradong tapos na tayo. Diyos ko, anong gagawin natin? Kasalanan mo itong lahat. Ayos lang naman kanina. Sinabi nilang kukunin nila itong shop natin. Dahil sa iyo, kaya maraming tao ang nanonood. Kaya nagkaroon ng maling akala ang boss. Dahil sa akin? Hindi ba't sinabi mo lang kanina na madali silang maloko? Ngayon naman gusto mong kunin nila ang pwesto mo. Tapos ako pa ang sisisihin mo? Kung hindi ka nagbayad ng peking pera, dudumugin ba ng ganito karaming tao ang shop namin? Dapat ay titingnan nila ang shop pagkatapos nilang tumawag. Pagkakita nila sa ganitong gulo, siguradong magdududa sila. May kukuha pa sa shop na ito? Napakapangit ng pwesto. Kung hindi ito maibebenta, siguradong malulugi sila ng malaki. Hoy, Liusha, bakit hindi mo pa binabayaran ang utang mo? Ngayon na ang huling araw. Gusto mo bang ako pa mismo ang pumunta riyan? Jiang? Kuya Jiang, bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Maibebenta na rin ang shop ko agad. Bibigyan kita ng 1 oras na lang. Kapag wala pa ang pera sa loob ng 1 oras, patay ka sa akin. Sandali, Jiang. Naku, anong gagawin ko? Paano na ito? Matandang Yang. Ano? Hulihin mo siya, wag na wag mo siyang patatakasin. Hawakan niyo siya. Huwag niyo siyang hahayaang makatakas. Bitawan mo ako. Ano na naman ang gusto mong gawin? Dahil sa iyo, hindi ko maipatransfer ang shop ko. Sino pa ang dapat managot kundi ikaw? Tama. Ang dahilan kung bakit hindi nyo maipatransfer ang shop nyo ay dahil lahat sa sarili ninyong kagagawan. Sarili kong kagagawan? Kung hindi mo lang ginawang magulo ang shop ko, baka nakuha ko na ang transfer fee noon pa. Tama, nakuha na sana noon pa. Ineng, kahit hindi naman sa iyo lahat ang sisi sa nangyaring ito, may bahagi pa rin ng pananagutan na nasa iyo. Bitawan mo ako. Anong pananagutan ang sinasabi mo? Hindi ko sila kailanman binigyan ng kahit 1 sentimong peking pera at hindi ko rin sila kailanman pinagsamantalahan. Kung mayroon mang may utang, sila ang laging may utang sa akin. Wala akong kahit anong utang sa kanila. Kami ang may utang sa iyo? Ano naman ang utang namin sa iyo? Sa tagal ng panahon na pumupunta ka rito, hindi ba palagi ka naming sinasalubong ng may ngiti? Pero ikaw?
Ginamit mo ang tiwala namin sa iyo para gumamit ng peking pera sa shop ko. At nagagawa mo pang... Sapat na ang lahat ng ibinayad ko ngayong araw, kabilang ang mga hindi ko naman dapat bayaran. Ang hindi nyo maipatransfer na shop ay sarili ninyong pananagutan lahat. Anong problema sa amin? 1 buwan na kaming naghihintay. At sa wakas ay maipatransfer na sana ang shop. Oh, alam ko na. Sinadya mong sirain ang lahat dahil nakita mong maipatransfer na namin ang shop, di ba? Para kang asong ulol ngayon sa paningin ko. Kung hindi lang dahil naawa ako sa inyo noon at tinulungan kayo sa lahat ng bagay, sa tingin nyo ba ay mararanasan nyo ang buhay na mayroon kayo ngayon? Anong ibig mong sabihin? Ang makakuha ng mga order mula sa mall at mailipat ang shop sa business street ay dahil lahat sa akin. Mga order sa mall, iyan ay dahil maganda ang kalidad ng aming tindahan. Ang paglipat sa commercial street ay bunga rin ng aming pagtatrabaho ng husto araw at gabi. Sa isang salita mo lang, ay kinuha mo na lahat ng papuri. Nakakatawa. Sinasabi ko sa iyo na kailangang bayaran mo ako kapag hindi na ilipat ang pwesto ko ngayong araw. Kung hindi ay wag mo nang asahang makaalis pa. Ano? Gusto niyo ba talaga akong ikidnap? Hay naku, pakinggan nyo naman ang panig ko. Ang sama ng ugali ng babaeng ito. Hindi madali para sa aming mga taga-probinsya ang pumunta rito sa lungsod. Sa wakas ay napaupahan na namin ang pwesto pero sinabotahin niya kami ng patalikod. Hindi ba ito pang-aapi sa aming mga taga-probinsya? Bitawan mo ako. Ay! Nagagawa mo pa akong itulak. Matandang yang, may nang aapi sa asawa mo, tapos nakatayo ka lang dyan at nanonood. Lalaki ka ba talaga? Ako. Ako naman talaga ang umupa sa pwestong ito, at ngayon ay hindi ko na ito itutuloy. Bakit kailangan ko kayong bayaran ng penalty? Walang kwenta, umalis ka rito. Sabi mo ay ikaw ang uupa sa pwestong ito. Alam mo ba kung magkano ang upa sa tindahang ito? Pinaupahan ko lang ito kay Secretariat Chen at hindi ko talaga alam kung magkano ang halaga nito. Sinasabi ko sa iyo na 2,880,000 piso ang presyo noon. Ni hindi mo man lang alam ang presyo ng upa at lakas ng loob mong sabihing ikaw ang umupa rito. Hindi ko na kailangang malaman kung magkano iyon. Noong una ay nakita kong may utang ka sa bangko at gusto kitang tulungan, kaya naghanap ako ng kukuha sa pwesto mo. Hindi ko akalaing nagkamali ako ng tingin sa iyo noon. Tutulungan pa ako? Bakit hindi mo na rin sabihing pati ang mga order sa Warren Mall ay galing sa iyo? Tama ka. Ang mga order sa Warren Mall ay galing nga sa akin. Ang mga order mula sa Warren Mall ay talagang ako ang nagbigay sa inyo. Nakita nyo naman lahat, di ba? Ang babaeng ito ay puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. At talagang nagagawa mo pang magsalita ng ganyan? Ako, si Jiang Yan, ay gumagalaw ng tapat at marangal, kaya wala akong dapat ikahiya o itago. Ang batang ito ay talagang hindi alam ang kanyang limitasyon. Maliit na bagay lang ang pag-upa ng pwesto, pero ang mga order mula sa Warren Mall ay hindi basta-basta nakukuha ng kahit sino. Tama yan. Ang Warren Mall ang pinakamalaking supermarket ng Pamilya Su. Tignan mo muna kung sino ka bago ka magsalita. Sa tingin mo ba sa isang salita mo lang ay ibibigay na nila agad ang kontrata? Kung hindi ganoon, sa tingin mo ba bakit nila napili ang tindahan mong ito? Pinili nila kami dahil sa kalidad ng aming serbisyo. Maganda na at mura pa ang mga paninda namin. Ang bawat sentimong kinikita namin ay galing sa malinis na paraan. Kung sinabi mo yan bago mangyari ang araw na ito, siguradong maniniwala pa ako sa iyo. Baka naawa pa nga ako sa pamilya nyo. Pero ngayong araw, nakita ko na ang tunay ninyong pagkatao. Ano naman ang problema sa pamilya namin? Nagtatrabaho lang kami ng maayos. Gusto lang naming mamuhay ng matiwasay dito sa lungsod. Ano ang masama doon? Maayos? May ganyan pa ba kayong natitira sa inyong pagkatao? Naninira kayo ng ibang tao ng walang basehan, nanggugulo at gumagawa ng eksena, at talagang napakaganid ninyo, pati ang mga paninda nyo ay substandard. Iyan ba ang tinatawag mong maayos na pagtatrabaho? Sinungaling ka? Huwag kayong maniniwala sa mga pinagsasabi niya. Tapat kami sa aming negosyo. Kung hindi ay hindi mapupunta sa amin ang mga order mula sa Warren Mall. Huwag kayong magmadali. May pupunta rito sa inyo mamaya. Kung tapat ba talaga ang inyong negosyo, malalaman din natin ang totoo sa huli. Sa tingin ko ay sigurado talaga siya. At hindi naman siya mukhang nagsisinungaling. Pakiramdam ko ang shop na ito ay hindi rin malinis. Huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ay isang taong puro kasinungalingan ang sinasabi. Mapagkakatiwalaan ba ang mga sinasabi niya?
Sa tingin ko ay pumunta ka rito sa shop namin ngayong araw para lang sadyang manggulo. Matandang yang. Ano ang balak ninyong gawin? Ano ang gagawin? Gumamit ka ng pekeng pera sa shop ko at sinira mo pa ang reputasyon ng shop namin? Dadalhin ka naming mag-asawa sa presinto. Bitawan niyo ako, dahil kapag dumating na ang mga tauhan ko mamaya, ay siguradong patay kayong lahat. Naku, natatakot naman ako. Gusto ko ngang makita kung paano mo ako mapapatay. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Oo, ang ingay naman dito. Kuya Jang, bakit ka napunta rito? Ang daming tao sa shop. Siguradong malaki ang kinita nyo ngayong araw, hindi ba? Kailan mo babayaran ang utang mo sa akin? Kuya Jang, dapat ay mababayaran na sana kita ngayong araw. Kasalanan niya ang lahat. Ginulo at sinira niya ang mga lakad ko rito sa shop na iyon sana ang perang pambayad ko sa iyo. Walang hiya kang babae ka? Ikaw pala ang dahilan kung bakit nawala ang pera ko. Buisit na babae ka? Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang pera ko. Ay oo, Kuya Jang, siya nga iyon. Nakahanap na sana ako ng susunod na kliyente ngayon, pero sinira niya ang lahat. Aba, mukhang maganda ka pa naman. Nawala mo ang pera ko. Kaya sabihin mo sa akin, anong gagawin natin? Wala akong gagawin. Sila ang may utang sa iyo, kaya sa kanila ka pumunta. Anong kinalaman ko riyan? Sinungaling. Kung hindi ka nang gulo, nakabayad na sana ako. Dapat ikaw ang magbayad nito. Sino pa ba ang magbabayad kung hindi ikaw? Magbayad? Sinasabi ko sa iyo, hindi lang sa wala akong babayaran kahit isang kusing ngayon, kundi pagsusukahin ko kayo sa lahat ng maruming perang kinita nyo nitong nakaraang taon. Ang tapang mo namang bata ka. Wala akong pakialam. Sa alitan ninyo? Ang mahalaga lang sa akin ay kung paano maibabalik ang pera ko. Kuya Jang, sa kanya ka maningil. Oh, sa kanya, Kuya Jang. Walang makakatakas sa inyo kahit isa. Huwag niyo akong hawakan. Kuya Jang, bigyan mo pa ako ng ilang araw na palugit. Huwag mo akong hawakan. Tigil! Sino kayo at anong balak ninyong gawin? Huwag niyo akong hawakan. Tigil! Alis dyan! Sino ba kayong mga tao? Anong balak nyo? Hoy, bata. Walang kinalaman dito. Lumayas ka na ng malayo. Gumagawa kayo ng gulo sa publiko. Huwag kang magbintang ng walang basehan. Mga legal na mamamayan kami. Dapat lang na magbayad ng utang. Anong gulo ang pinagsasabi mo? May utang sila sa inyo? Anong kinalaman niya rito? Dahil sa kanya, nawala ang perang dapat ay nasa kamay ko na. Sino pa ang hahanapin ko kung hindi siya? Sa tono ng pananalita mo, kaibigan ka niya, no? Kaya dapat lang na mag-usap tayo ng maayos. Hindi nila maibenta ang pwesto nila at pilit nilang sinasabi na pananagutan ko iyon. Kaya pinagbabayad nila ako. May ganoon pa palang nangyari? Hoy, bata. Kung gusto mong magpakabayani sa magandang dilag na ito, ilabas mo na agad ang pera. Kung hindi, lumayas ka na ng malayo. Pangongotong na iyan, sinasabi ko sa inyo. Ngayong araw, wala kaming ibibigay kahit isang kusing. Huwag kayong lalapit. Ay, nene, kung walang pera ay ayos lang. Dahil napakaganda mo naman. Sumama ka na lang kay kuya para magsaya ng ilang araw. Mag-iingat kayo, baka tumawag ako ng pulis. Ikaw na may apelyidong Jang. Gusto ng kaibigan mo na mapahamak. Huwag mo kaming idamay. Alam niyo ba kung sino si Kuya Jang? Ang lakas pa ng loob niyo na takutin siya sa pagtawag ng pulis. Kung gusto mong mapahamak, lumayas ka rito, huwag kang gumawa ng gulo sa tindahan ko. Kuya Jang. Huwag mong isiping palalagpasin ko ito ng ganoon lang. Ang utang mo sa akin, kahit isang sentimo ay hindi dapat mabawasan. Opo, sige po. Sino ka ba talaga? Ang ating Kuya Jang ay ang makapangyarihan dito sa Suzhou City. Lahat ng panig ay kailangang rumespeto sa kanya. Napakayabang mo naman. Wala ba talagang sino man sa buong Suzhou City ang makakakontrol sa iyo? Sa buong Suzhou City, bukod sa kuya ko, ay wala pang pinapanganak na kayang tumalo sa akin. Jang yan, parang naalala ko na kung sino siya. Siya ay tauhan sa ilalim ni President Su Kehang. Nabanggit na siya noon ni President Su.
Sige, tawagan mo si President Su. Sige po. Aba, tumatawag pa para humingi ng tulong ha? Sinasabi ko sa inyo, kahit sino pa ang dumating ngayon ay walang makakapagligtas sa inyo. Haha. Hello, President Su? Aba, President Su pa raw. Binabalaan ko kayo. Huwag niyo akong subukang lokohin sa harap ko. Sa tingin niyo ba ay kayong mga ito ay karapat-dapat na makilala ang kuya ko? Malalaman mo rin mamaya. Boss? Ano? Ang lulupit nyo? Alis na tayo. Uy, Jangge, iyong pera ko. Aray! Putang ina mo. Huwag mo akong maano-ano dyan. Isang araw na lang ang ibibigay ko sa iyo. Kapag hindi ko nakita ang pera bukas, humanda ka na sa akin. Alis na tayo. Asawa ko, okay ka lang ba? Lumayas ka rito. Huwag mong isiping tapos na ito. Sinasabi ko sa iyo, kapag hindi nyo binayaran ang pera sa akin, kapag dumating si Jiang Sheng, kahit mamatay ako ay isasama ko kayo sa hukay. Huwag lang ikaw. Kahit pa ang Jiang Sheng na iyon ay walang karapatang lumaban sa amin. Kayo? Kayong dalawa ay nagkakaisa. Tigilan nyo ang pagpapanggap sa harap ko. Marami na akong naranasan sa labas sa loob ng maraming taon, sino bang hindi ko pa nakikita? Hindi ba't isinisigaw mong pauupahan mo ang tindahang ito? Ang amo na dapat sana ay magrerenta, nakatayo na ngayon sa harap mo. Ano? Paano siya naging posible? Ilang beses ko na itong sinabi sa inyo, pero ayaw nyo talagang maniwala. Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka. At magiging malinaw ang lahat, hindi ba? Huwag nyo akong lokohin. Oo nga, Bubuwagin ko ang inyong panlilinlang ngayong araw. tumawag ka. Ay, nagring na. Huwag kang magmadali. Ang karma mo ay hindi lang nagtatapos dito. Ibig bang sabihin, ay ikaw talaga iyon? Hindi maaari. Siguradong nagkontsabahan kayong lahat. Ganoon nga ang nangyari. Ayaw nyo lang talagang maging maayos ang buhay ko. Napakamapaghinala mo. Ito ang kontratang inihanda na noon pa. Base sa nakasaad sa kontrata, dapat ay babayaran na namin kayo ngayong araw para hindi na kayo tinatakot ng taong iyon. Sayang, sinira mo ang lahat. Jiang Yan, 2,760,000 piso? Talaga bang, uupahan mo talaga ang tindahan namin? Ilang araw na ang nakalipas noon. Ngayon ay nakita kong hindi nyo naman pala kailangan ng tulong ko. Nene Jiang, tignan mo naman ang nangyari dito. Ginang, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Oo nga pala, tignan mo. Paano kung ganito na lang, tatanggapin ko na ang 2,320,000 piso. Manager Jiang ay hindi kailangan ng iisang pwesto nyo. Manager Jiang, Ang mga prutas sa tindahan nyo ay maraming mababang kalidad na hinaluan ng masama. Nene Jiang, Manager Jiang, ano bang ibig sabihin nito? Dahil sa mga paninda nyo, ay naipasara ang Warren Mall. Narito ako para irepresenta ang grupo ng Warren para panagutin kayo. Dahil sa inyong mga produkto kaya naipasara ang Warren Mall. Kinakatawan ko ngayon ang grupo ng Warren para panagutin kayo. Warren Mall? Nilabag ninyo ang kontrata, kaya kailangan ninyong ibalik ang bayad sa produkto at kailangan ninyong magbayad ng danyos at multa sa paglabag sa kasunduan na may kabuang halagang 20,740,000 piso. 20 milyon. Ang laking pera niyan, saan kami kukuha ng ganyan kalaking halaga? Sino ba talaga siya? Si Manager Jiang, ang tagapangulo ng ating grupo ng Warren. Ang tagapangulo ng grupo. Naku, asawa ko. Nene Jiang, kasalanan namin ang lahat. Maging mapagpatawad ka sana sa amin. Patawarin mo na kami. Parang awa mo na. Amo, wala akong gagawin sa inyo. Ang nawala ninyong malalaking order, utang sa bangko, at mga multa. Lahat ng ito ay bunga ng inyong mga ginawa. Masamang resulta, na kayo mismo ang dapat tumanggap.
Pero ang laking pera niyan, saan kami kukuha ng pambayad? Problema nyo na iyan. Ibinigay ko sa inyo ang malaking order na iyon para sa Warren Mall dahil alam kong mahirap ang buhay nyo rito sa lungsod. Pero gumamit kayo ng mga peking produkto, ito ba ang konsensya nyo sa paghahanap buhay? Nalaman kong may mga utang kayo kaya sinubukan ko kayong tulungan. Pero ano ang ginawa nyo sa akin? Pinagbintangan nyo ako na gumagamit ng peking pera at ninakawan nyo pa ako ng lahat ng perang dala ko. Alam mo Hindi ba, ganoon. ang ginawa nyo ay labag sa batas. Nene Jiang, kasalanan namin ang lahat. Sa dami ng pera na ito, kahit pa ibenta naming mag-asawa ang aming mga sarili, hindi pa rin namin ito mabubuo. Nene Jiang, alam mo naman kung gaano kahirap ang buhay namin. Problema nyo na iyan. Ang kabutihang loob ko sa inyo ay itinuring nyo lang na nararapat para sa inyo. Nagawa nyo pang magpadala sa Warren Mall ng mga mababang kalidad na produkto. Sa akin naman, ay wala man lang kayong kahit katiting na malasakit. Nene Jiang, lahat ng ito ay pagkakamali namin. Naging gahaman kami sa pera at naging sobrang sakim. Pero narinig mo naman kanina, isang araw lang ang ibinigay sa amin ni Jiang Sheng. Paano namin iyon mabubuo agad? Wala akong pakialam kung kailan nyo babayaran ng utang. Bibigyan ko kayo ng isang buwan. Kahit anong paraan pa ang gamitin ninyo, kailangang mabuo nyo ang pambayad sa danyos. Kung hindi, magkita na lang tayo sa korte. Nene Jiang? Nene Jiang. Tapos na tayo? Tapos na ang lahat. Paano siya naging chairman ng Warren Mall? Dahil binaliwala niya ang pinagsamahan namin, wag niya akong sisisihin sa gagawin ko. Tayo naman, ang naunang nanggulo sa kanya. Gusto lang naman niya tayong tulungan noong una. Kasalanan pa rin niya iyon. Napakalaking boss ng isang mall, pero sa aming mga maliliit na tao ay pinapatulan pa kami. Hamjang yan, kung hindi mo ako bibigyan ng pagkakataong mabuhay, wag mo akong sisisihin. Mahal, makinig ka lang ng mabuti sa akin. Baka ito pa ang maging paraan para biglang guminhawa ang buhay natin. Manager Jiang, tungkol sa insidente sa mall at ang naging negatibong epekto nito sa atin, paano po kaya natin ito mareresolba? Magdaos tayo ng press conference ngayong hapon. Dahil pagkakamali naman talaga natin ito, kailangan muna nating mapanatag ang lahat para maibalik ang reputasyon ng mall. Sige po. Hindi ba sabi mo, pupuntahan natin si Jiang Yan? Bakit mo ako dinala rito para makita ang tatay ko? Tumahimik ka, napakayaman ng Jiang Yan na iyon. Kung may makuha lang tayo sa kanya, kahit kaunti lang, sapat na iyon para guminhawa ang buhay natin. Kung ayaw mong mamuhay nang naghihirap araw-araw, sumunod ka na lang sa akin. O sige, anong gagawin natin? Ang impokritang si Jiang Yan na iyon, magpapa-press conference pa siya. Hindi ba dapat bigyan natin siya ng isang malaking sorpresa? Isang malaking regalo? Oo. Itay, magtiis muna kayo ng kaunti. Pagkatapos ng araw na ito, mabubuhay na tayo ng parang mga mayayaman. Buhatin niyo mula roon hanggang dito. Dahan-dahan lang. Manager Jiang, handa na ang lahat. Hinihintay na lang ang inyong pambungad na pananalita. Ay naku, hindi kami hinahayaan ng Warren Mall na mabuhay. Itay! Ang Warren Mall ang nagtulak sa inyo na mawalan ng paraan para mabuhay. Naku, tatay ko. Ang aking matandang ama. Ang kakapal talaga ng mukha nyo. Ang lakas ng loob nyo na pumunta rito sa press conference para magsinungaling. Jiang Yan, dahil sa iyo ay nawalan kami ng matitirhan. Hoy, siya nga iyon. Siya ang pumunta sa amin para mang-extort at sinira pa ang tindahan ko ng prutas. 2025 na ngayon, hindi ko akalaing mangyayari pa rin ang ganitong mga bagay. Ang mga peste sa lipunan na nang-aapi ng kapwa ay dapat ipakulong. Ako, nangingikil. Malinaw na kayo ang walang konsensya sa negosyo, kaya nalugi ng malaki ang mall. Ito ang multa na dapat ninyong bayaran. Diyos ko po, kaming mag-asawa ay nagpakahirap na pumunta sa lungsod. Para magsimula ng maliit na negosyo ng tapat, hindi namin akalain na ang masamang taong ito ay pupunta sa aming tindahan para mang-extort. Saan kami kukuha ng ganoon kalaking pera para pambayad? Wala na, hindi na kami makakabangon. Ito ang mga resibo ng binili nyo. Nakasulat dito ng detalyado ang bawat bag ng mga paninda na kinuha ninyo sa amin. Sinasabi ninyo na ang aming mga paninda ang naging dahilan kung bakit na ipasara ang mall. Pero sa listahang ito, alin ba rito ang hindi nyo in order?
Manager Jiang, ito ang mga order ng mga paninda para sa ating kumpanya. Pero noong i-deliver nila ang mga ito, malinaw na lahat ng yon ay mga bulok na prutas. Mukhang pinaghandaan talaga nila ito. Handa silang lahat. Malinaw na in-order namin ang mga panindang ito base sa inyong mga hiling. Pero ngayon, kayo pa ang may ganang manisi at pinagbabayad nyo kami ng mahigit 16 na milyong piso. Tama. Kami ay mga simpleng tao lamang na pumunta sa lungsod para lang magkaroon ng maliit na negosyo. Hindi nyo kami pwedeng pagnakawan ng ganito. Hindi ko akalaing magagawa ito ng Warren Mall, ang ganitong uri ng pangingikil. Oo, nangingikil sila sa aming mga karaniwang mamamayan. Sino pa ang maglalakas loob na makipagnegosyo sa kanila sa susunod? Kung ako ang tatanungin, huwag na tayong pupunta sa grupo ng Warren kailanman. Kapag may nangyaring hindi maganda sa hinaharap, baka isisipan nila ang lahat sa ating mga mamimili. Amo, kailangan mong pag-isipang mabuti ang iyong mga sinasabi. Ang bawat salitang bibitawan mo ngayon ay may napakasamang epekto sa Warren Mall. Labag ito sa batas. Tingnan ninyong lahat. Muli niya akong tinatakot. Pinilit niyo kaming mawalan ng tirahan. Kahit pambayad sa ospital ng matatanda ay wala na kaming pera. Kung ayaw niyo kaming hayaang mabuhay, magkamatayan na lang tayo. Ginang, huwag kang mag-alala dahil narito kami. Hindi ka niya magagalaw. Sabihin mo ang lahat ng iyong mga hinanakit, lahat kami ay tatayo rito. Para tulungan ka, hindi ba? Tama iyan. Hindi pa ganoon kadesperado ang lipunan para hayaan ang mga taong makatakas sa batas. Amo, habang hindi pa lumalala ang sitwasyon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Kung ipapaliwanag mo ng maayos, sa mga tao rito, hindi na kita pananagutin sa iyong ginawa. Hindi mo pananagutin? Hindi mo pananagutin? Pero kami, pananagutin namin kayo. Nakipag-ugnayan na kami sa istasyon ng telebisyon ng Baichuan. At darating na ang mga reporter para ibunyag ang inyong ginagawa. Tama, ibunyag ang lahat. Ibulgar sila. Oo, ibulgar sila para malaman ng buong Suzhou na ang Warren Mall na ito ay isang mapagsamantalang mall na nanloloko ng mga karaniwang tao. Tama. Tay, tignan mo, dahil maraming mababait na tao rito, siguradong matutulungan nila tayong makamit ang katarungan. Tay, kapag nagkapera na tayo, maipapa-ospital ka na namin. Sa sobrang lamig ng panahon, baka mapano ang matanda dahil nakahiga lang siya sa sahig. Wala talaga kaming pera para ipagamot ang tatay ko sa ospital. Maging maawain kayo at tulungan nyo kami. Parang awa nyo na. Tulungan nyo po kami. Napakaawa naman ng pamilyang ito. Inaapi pa sila ng mga walang pusong negosyanteng ito? Wala ka talagang puso. Sige na. Ano ba talaga ang gusto nyo? Wala naman kaming ibang hiling, kundi bawiin nyo ang hinihingi ninyong danyos nang may pera kaming pang-ospital sa tatay ko. At kailangan nyo rin kaming bayaran para sa moral damages. Ay, oo nga pala, yung moral damages. Bayaran ang danyo sa inyo? Pinapayuhan ko kayong dalhin na agad ang tatay nyo sa ospital. Mukhang masama na ang pakiramdam niya. Saan naman kami kukuha ng pera? Gusto mo lang kaming paalisin dito. Huwag mo kaming lokohin. Narito na ang mga reporter. Ngayong araw ay may isang matulunging manonood na tumawag sa aming programa tungkol sa 2 ordinaryong mamamayan mula sa probinsya na idinedemanda ang Warren Mall dahil sa matagal na nitong pang-aapi at pangingikil sa mga maliliit na negosyo. Ano nga ba ang katotohanan? Alamin natin ang detalye. Kasama sa media, sinasadya nilang pangkikilan ang mga negosyante. Sinunod naman namin ang lahat ng kanilang hiling sa pagpapadala ng mga produkto. Pero ngayon ay pinagbabayad nila kami ng multa sa kontrata na mahigit 15 milyong piso. Hindi ba ito pang-aapi sa aming mga maliliit na tindera dahil lang wala kaming kakampi rito sa lungsod? Ang mga mall na walang konsensya na gaya nito ay dapat nang magsara. Magandang araw po. Kayo po ba ang tagapamahala ng Warren Mall? Ang Warren Mall, bilang pinakamalaking sangay ng mall sa lungsod na ito, ay itinuturing na pangunahing kumpanya rito. Ang ganitong gawain ay hindi lamang pagsasamantala sa mga maliliit na tindera, kundi isa ring hayagang paglabag sa batas na nagpaparumi sa pangalan ng mga negosyo sa lungsod na ito. Tumigil na kayo sa pagkuha ng video. Bakit ninyo kami pinipigilan? Nagagawa ninyo ang mga ganitong klase ng gawain, tapos natatakot kayong malaman ng lahat? Tama? Kasama sa media, kailangan ninyo silang ibulgar nang malaman ng buong lungsod ng Su na ang Warren Mall ay isang tindahang walang puso. Huwag kayong mag-alala, tungkulin naming mga mamamahayag na alamin ang katotohanan ng mga pangyayari at tulungan ang mga dehado. Napakasama talaga ng ginagawa nila. Kami ay... Ako na ang bahala. Kayo ba ang tinatawag na mga dehado?
Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Huwag ninyong palakihin ang gulo. Alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Anong ibig mong sabihing anong ginagawa ko? Malinaw na ikaw ang nangaapi sa amin. Ito ay problema ng sarili ninyong mall. Bakit ninyo kami pinagbabayad sa kasalanang hindi amin? Kung hindi namin palalakihin ang gulo, sino ang makakaalam kung ilan pa ang lolokohin ng masamang mall na ito? Mrs., pareho nating alam kung kanino talagang responsibilidad ang mga produktong ito. Anong mapapala mo kung palalakihin mo ang gulo? Mapapala? Anong mapapala ko? Hindi mo ako binigyan ng pagkakataon, kaya kailangan kong gumawa ng sariling paraan. Ibinenta ko na ang bahay ko para lang mabayaran kayo. Pati ang matanda kong ama ay pinalayas na rin sa ospital. Anong ginagawa mo? Masyadong malala ang kalagayan ng tatay mo, kaya kailangang dalahin agad sa ospital. Huwag kang magkunwaring mabait dito. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganyan ang tatay ko. Sinasabi ko sa'yo na kung hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon ay hindi kami aalis dito. Bakit kailangang madamay ang matanda sa pagkakamaling kayo naman ang gumawa? Anong pagkakamali namin? Malinaw na ikaw ang walang puso. Ikaw ang may kasalanan sa nangyari sa tatay ko. Kuya, napakalamig sa labas kaya hindi tama. Nahayaan lang na nakahiga ang matanda rito. Hindi iyon, iho. Hindi mo lang alam ang totoo. Huwag kayong magpalihis ng usapan sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaganito ang ama ko. Sa tingin ko, ginagamit mo lang ang matanda para ilipat ang usapan. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, kung hindi ka magbibigay ng paliwanag kahit sino pa ang dumating, ay walang silbi. Kasalanan mo iyan. Tatay? Itay, anong nangyari sa inyo? Bilis, tumawag kayo ng ambulansya. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita ang kalagayan ng tatay mo? Buhay ang nakataya rito. Malay ba namin kung may masama kang balak, hindi namin kailangan ang tulong mo. Maraming tao rito, siguradong may tutulong sa kanya. May makakatulong ba sa tatay ko? Nakikiusap ako sa inyo. Sino ang pwedeng tumulong sa akin? Ako na. Sa ginagawa mo, hindi siya aabot hanggang sa dumating ang ambulansya. Kailangang bigyan siya ng artificial respiration. Reporter, salamat. Maraming salamat sa inyo. Walang anuman. Gaya ng mga doktor, narito kami para puksain ang ugat ng sakit. Ang tanging pinagkaiba ay ang buong lipunan ang aming target. Salamat. Tumayo na kayo, bilis. Salamat. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Tungkulin namin ito. Alam na alam nilang may sakit sa puso ang tatay nila, pero hinayaan lang nila siyang nakahiga sa malamig na sahig sa gitna ng ganito kalamig na panahon. Wala man lang kahit kumot. Huwag na nating pag-usapan ang mga patutsadang iyan. Maayos na ang lagay ng matanda ngayon. Ngayon ay lilipulin ko ang salot na katulad mo sa lipunan. Bata, wala ka pang gaanong alam sa mundo. Mag-ingat ka, baka nagagamit ka lang bilang kasangkapan ng ibang tao. Kasamang reporter, kailangan niyo po kaming tulungang makuha ang katarungan. Mahirap na nga ang buhay namin. Kung may mangyari pang masama sa tatay ko, ayoko na talagang mabuhay. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong makukuha niyo ang katarungan ngayong araw. 1 taon ang nakalipas, katulad mo rin ako, na naawa sa kanila, kaya tinulungan ko ang tatay nila at ibinigay ko pa sa kanila ang lahat ng order sa mall na ito. Iniisip ko na baka makatulong kahit konti para gumaan ang buhay nila. Sino ang mag-aakalang sa loob lang ng 1 taon? Nitong mga nakaraang araw lang ay pinera nila ako at hiningan ng pera. Ngayon, dito, sinisiraan nila ako at nilalait ang pagkatao ko. May mga tao talaga na. Sadyang mga walang utang na loob. Sinungaling ka. Sino ang naninira sa iyo? Ikaw itong nagpabayad sa amin ng 15 milyong piso. Malinaw na ikaw ang nangingi. Kasamang reporter, higit 15 milyong piso iyon. Kahit ilang buhay pa ang dumaan, ay hindi kami makakaipon ng ganoon kalaking halaga. Ganoon na lang kalaki ang hinihingi niya sa amin. Alam mo namang galing sila sa probinsya, mahirap na ang buhay nila kaya bakit pinapabayad mo pa sila ng ganoon kalaking halaga? Ako. Kasamang reporter, tingnan nyo. Tingnan nyo ito. Ito ang resibo ng aming mga biniling paninda. Lahat ng nandyan ay ayon sa inutos nila. Pero pagkatapos nilang suriin ay sinabi nilang peke ang mga ito. Hindi ba't pinapapasan nyo lang sa amin ang inyong sariling pagkakamali? Narito na ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo?
Miss Reporter, hindi ko alam kung napasyalan nyo na ang aming Warren Mall sa loob ng taong ito. Ang Warren ang pinakamalaking supermarket chain sa Sioux City. Sa pamumuhay sa Sioux City, sino ba ang hindi bibisita sa Warren? Pero ano naman ang kinalaman nito sa nangyayari ngayon? Hindi porket malakas ang inyong kapangyarihan, ay aapihin nyo na ang mga tapat na taong ito. Tapat na tao? Kung talagang tapat silang tao, hindi sana sila naririto ngayon. Pasensya na po, Miss Reporter. Naging medyo emosyonal lang ako kanina. Kung napuntahan nyo ang aming Warren Mall nitong nakaraang taon, marahil ay napansin nyo na nagdagdag kami ng isang farm assistance zone nitong buwang ito. Anong farm assistance? Pwe? Pakitang tao nyo lang iyan para kumita at sumikat. Kayong mga tagalungsod, marunong lang kayong manamantala sa aming mga taga-bukid at gatasan kami para sa sarili ninyong interes. Parang narinig ko na nga iyan. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ang totoo, noong simula, gusto lang naming magtayo ng isang trial zone para subukan ang lagay ng merkado, para makita ang magiging resulta nito. Wala kaming balak na kumita ng pera mula sa bahaging ito. Ang layunin namin ay matulungan ang mga dapat tulungan para magkaroon sila ng mas magandang buhay. Ang mga bagay na ganyan, kahit ano namang sabihin mo, ay kaya mong baligtarin. Tama? Maganda nga ang mga sinasabi mo ngayon, pero sa katunayan, gusto mo lang silang gamitin para sila ang sumalo sa sisi. Sa kabaligtaran, ang mga produktong nagkaroon ng problema ngayon ay nagmula lahat sa bahaging ito. At sa kasalukuyan, may iisang supplier lang ang zone na ito at sila iyon. Hindi. Hindi ito maaari. Ayos lang. Alam kong hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Ito ang ulat ng pagsusuri na inilabas ng kawanihan ng pangangasiwa ng industriya at komersyo. May pagsusuri at pagsisiyasat diyan tungkol sa kalidad ng mga kalakal na ito. Maaari mong tingnan. Ito ay ang listahan ng mga kinuha kong paninda mula sa kanila o ang tinatawag nilang listahan ng supply. Lahat ng produkto sa listahang ito ay may problema. Makikita mo ang lahat ng iyan sa ulat ng pagsusuri na ito. At mapapatunayan din iyan ng mga tao mula sa kawanihan ng pangangasiwa ng industriya at komersyo. Lahat ng may depektong produkto ay nanggaling sa lugar na ito. Kasamang reporter, wag na wag kang maniniwala sa kanya. Niloloko ka lang niya. Kasamang reporter, ang mga ito, peke ang lahat ng ito, gawa-gawa lang nila ang lahat. Hindi ka talaga dapat maniwala. Naaalala ko ring sinabi nila na nagpadala ka ng mga tao sa tindahan nila para pagnakawan at simutin ang lahat. Totoo ba ito? Naniniwala ka ba? Sa totoo lang, hindi ko alam. May kani-kaniya kayong bersyon ng kwento, pero sa ngayon, tila wala pang matibay na ebidensya ang bawat panig. Sila itong nangutang sa mataas na interes at hindi nakabayad, kaya pinuntahan sila sa bahay para singilin. Tapos ako pa ang pinagbibintangan nilang kasabwat nila. Kalokohan! Gusto mo bang tawagan ko si Jiang Sheng? Para siya mismo ang magpatunay nito? Hindi ko akalaing ang mag-asawang ito ay mga walang utang na loob pala. Buong puso na silang tinulungan pero sila pa itong nambabaligtad. Totoo iyan. Isipin mo, tagapagligtas pa naman nila ang taong iyon. Nakakasuka na talaga ang ugali ng mga tao ngayon. Naintindihan ko na ang takbo ng buong pangyayari. Magbeberipika rin kami sa kawanihan ng pang-angasiwa ng industriya at komersyo. Kasabay nito, magsasagawa rin kami ng follow-up report tungkol sa insidenteng ito. Kung talagang pinagbibintangan ka lang nila, paniguradong lilinisin ko ang pangalan mo. Pero kung totoo ang sinasabi nila, pagbabayarin din kita para magkaroon ng hustisya ang publiko. Handa ako kahit kailan. Paumanhin sa abala. Kasamang reporter, ikaw. Reporter, kasamang reporter, huwag ka munang umalis. Matagal ko nang sinabi na kayo lang ang may gawa ng lahat ng nangyayari sa inyo ngayon. Darating din ang karma ninyong lahat. Ikaw ang makakatanggap ng karma. Hello? Kayo po ba ang pamilya ni Yang Shuo? Opo. Kumusta na po ang tatay ko? Pasensya na po, ginawa na namin ang lahat ng aming makakaya. Hindi na po naisalba ang pasyente. Nakikiramay po kami. Ano? Anong nangyari? Ang tatay natin. Wala na ang tatay natin. Ano? Manager Jiang, ano na po ang gagawin natin ngayon? Tatay, dinala kita rito sa lungsod para guminhawa ang buhay mo. Pero bakit mo kami iniwan agad nang hindi man lang nakaranas ng sarap? Tulungan niyo po kami at kailangang may managot sa amin. Ang taong ito ang nagtulak sa amin sa kapahamakan. Kadarating lang ng matanda kong ama sa ospital pero kinuha na agad siya sa amin. Ibalik mo sa akin ang tatay ko. Lubos akong nakikiramay sa inyong dalawa. Sana ay malampasan ninyo ang tigating ito. Ngunit sa totoo lang ay kayo rin ang nagdulot nito sa inyong sarili. Naku! Diyos ko po! Naririnig niyo ba ang sinasabi ng babaeng ito? Tao ba talaga ang nagsasalita niyan? Miss, kamamatay lang ng tatay nila, kaya hindi yata nararapat na magsalita ka ng ganyang kasama. Oo nga, miss. Kahit na may namamagitan sa inyong alitan, dapat ay igalang pa rin ang namayapa.
Maaring kaming mag-asawa lang ang apihin mo, ngunit ngayon pati ang tatay ko ay nadamay dahil sa iyo. Kailangan mong magpaliwanag at managot sa amin, ngayon din. Kawawa naman ang biyanan ko. Hindi man lang niya naranasan ang mamuhay ng matiwasay bago siya nawala. Ikaw ang nagtulak sa amin sa ganitong sitwasyon. Anong klaseng pananagot ba ang gusto nyo? Bayaran niyo kami. Pera? Magkano? 39 milyong piso. Pati na rin ang gastos sa libing ng biyenan ko. Gugusto namin ng 62 milyong piso. Oo, tama, 62 milyong piso. Mukhang hindi naman pala nasayang ang pagkamatay ng tatay nyo. Aray, ang biyenan ko. Tatay ko. Wala nang katarungan. Sasama na lang ako sa iyo. Diyos ko po. Miss, kawawa naman ang pamilyang ito. Bakit kailangan mo pang maging mapanlait sa kanila? Totoo, napakalaki ng Warren Mall nyo. Dapat bayaran nyo man lang ang pampalibing nila. Namatay naman siya sa event nyo. Dahil sa pagiging makatao, dapat managot din ang mall nyo. Dapat sa ospital dinadala ang may sakit? Dinala nyo ang matanda dito sa gitna ng ginaw. Bakit ako ang dapat managot sa nangyari? Ang kapal ng mukha mo, ibinenta na namin ang bahay namin. Saan na kami titira ngayon? Oo nga. Hindi kami makabayad sa ospital. Papayagan ba kaming manatili doon? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi ka mananagot, sino pa? Ginang, ang utang ay dapat bayaran. Iyon ang tama. Miss, tama naman ang sinasabi mo, pero hindi mo dapat sila itulak sa kapahamakan. Para mabayaran ka, ibinenta na nila ang bahay nila, ibig sabihin, wala silang balak takasan ang utang nila. Ngayong may nangyari sa event mo, bakit ayaw mong panagutan ito? Tingin ko sa taong ito, isa siyang malupit na wala man lang awa. Sige, dahil paulit-ulit niyong sinasabi na babayaran niyo ako, bakit kahit isang kusing, ay wala pa akong natatanggap na bayad? Ano kasi naisip naming ipunin muna bago ibigay sa iyo? Hindi ba pwede? Oo nga. Bawal ba iyon? So sa tingin nyo ay sinasabi nyo na mas mahalaga ang pambayad sa akin kaysa sa kalusugan ng tatay nyo? Secretary Chen, dahil sinabi nila na ibinenta na nila ang bahay nila, imbestigahan mo ng mabuti ang lahat ng ari-arian nila, isa-isahin mo silang suriin ng maigi. Diyos ko po, pinapatay ng Warren Mall na ito ang mga tao sa hirap. Tama, pinapatay nyo kami. Ikaw, kayong mga taong ito. Hanggang kailan ka pa mag-iiskandalo? Security? Ano ang gagawin nyo? Anong ginagawa nyo? Huwag nyo akong hawakan. Bitawan mo ang asawa ko. Bitawan mo ang asawa ko. Tingnan nyo lahat, inaapi niya tayo mga ordinaryong tao. Parang awa nyo, natulungan nyo kami. Tulungan nyo kami. Natingnan ko na po, Manager Jiang, na walang anumang record ng transaksyon ang isa sa mga ari-arian nila. Kahit ang tatay nila ay hindi pa magaling sa sakit, ay dinala na nila rito mula sa ospital. Narinig nyo ba ang lahat? Sila ang talagang puno ng kasinungalingan. Binaliwala nyo ang kaligtasan ng sarili nyong ama para lang mag-iskandalo rito. Ngayong pinatay nyo ang matanda, gusto nyo pang pagkakitaan ito at wag na nating pag-usapan ang paninira nyo sa akin at sa buong mall. Mga hayop, pati sarili nilang ama ay ginagamit nila. Wala na talaga silang konsensya. Dapat itawag sa pulis. Kailangang i-report ito. Arestuhin ang lahat ng taong ito. Isa itong pagpatay sa sarili nilang ama. Manager Jiang, iniulat na ng Su City TV station ang tungkol sa insidenteng ito. Ibinalita ito ng Suzhou TV station. Nakatanggap ang himpilang ito ng balita ngayong araw. May mag-asawang nagsumbong na ang pinakamalaking supermarket chain sa lungsod na Warren Mall ay may malubhang pang-aapi sa mga tindero. Batay sa pagsisiyasat ng ating mga reporter, walang ginagawang ganoon ang Warren Mall. Kasabay nito ay naglagay din ang Warren Mall ng mga area para sa pagtulong sa mga magsasaka sa loob ng bawat mall na naglalayong tulungan ang mga magsasaka. Ang ginawa ng Warren Mall ay nagpapakita talaga ng responsibilidad sa lipunan na dapat mayroon ng isang mabuting kumpanya. Ang mga kumpanyang may ganitong malasakit ngayon ay bihirang-bihira na makita. Oo nga, tapos sisiraan pa ng mga ganitong tao ang isang kumpanyang tulad niyan. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Kayong mga tagalungsod ay magkakampi lahat. Kayong mga tagalungsod, hindi ba't mas mataas lang ang pinagmulan nyo kaysa sa amin? Anong ipinagmamalaki nyo? Huwag kang basta-basta magsalita kung wala kang alam. Manahimik ka. Ang simpleng imahe ng mga taga-probinsya ay sinisira ng mga taong katulad mo. Kung gusto mong respetuhin ka, dapat ay marangal at tapat ang iyong pagkatao. Huwag mo laging gamitin ang pagiging taga-probinsya mo para takasan ang mga responsibilidad na dapat mong harapin. Pagkatapos ng mahabang oras, nandito lang pala kayo. Hindi nyo sinasagot ang tawag tapos tumakbo kayo rito. Sa tingin nyo ba talaga hindi ko kayo mahahanap? Hindi. Kuya Jiang, ako, hindi kita iniiwasan o pinagtataguan. Noong mga nakaraang araw kasi, gumagawa pa ako ng paraan. Ibig sabihin ba niyan, nakakuha ka na ng pera? Ay hindi, wala. Wala pa talaga. Diyos ko. Teka lang. May utang ka na nga at hindi mo pa sinasagot ang mga tawag ko. Gusto mo na yata mamatay, hayop ka?
May utang ka sa aking 800,000 piso. Jiang, Kuya Jiang. Sabihin mo anong balak mo. Kuya Jiang, pakinggan niyo ako. Kuya Jiang. Kuya Jiang, pakinggan niyo ang paliwanag ko. Bakit ikaw na naman? Anong gusto mong gawin? Nene Jiang, alam na namin na nagkamali kami. Patawarin mo na sana kami. Tulungan mo naman kami. Oo, tama yan. Huwag kang magkamali ng akala. May press conference ako rito ngayon, kaya huwag mong hayaang maabala ang takbo ng aking programa. Masusunod. Mga tauhan, ilayo niyo ang mga iyan dito para hindi na makaabala sa press conference niya. Hindi. Sandali lang. Teka lang. Sandali lang. Jiang Xiaojie, wala itong kinalaman sa iyo kahit kaunti. Kung haharang ka pa, wala ka na sa katwiran. Nene Jiang, patawarin mo na kami. Kahit ano ang gusto mong kainin sa tindahan namin ay kumuha ka lang. Dahan-dahan lang sa kanila. Bitawan niyo ako. Nene Jiang, salamat sa iyo. Taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa iyo. Tama. Hindi na kailangan. Wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo sa kanila, pero may kailangan pa akong singilin sa kanila. Kapag hindi ko sila nahanap sa oras ng paniningil, ang utang nila ay sa iyo ko ipapataw. Aray. Masusunod po. Dalhin na sila. Huy Nene Jiang, mag-isip-isip ka pa sana. Ang bangkay ng tatay ko ay nasa ospital pa. Hindi niyo ako pwedeng pigilang makita siya sa huling pagkakataon. Aray ko! Putang ina. May utang na nga kayo at hindi nagbabayad tapos may gana pa kayong makipagtawaran sa akin. Dalhin na ang mga iyan. Jiang Xiaojie. Manager Jiang, tumawag ang reporter kanina at sinabing gusto kayong makita. Ano ang kailangan niya sa akin? Salamat sa tulong mo sa nangyari ngayong araw. Tungkulin naman talaga naming mga reporter na ilabas ang katotohanan ng mga pangyayari. Kaya lang hindi ko rin inaasahan na may mga tao palang ganito kaganid sa mundong ito. Marami talagang iba't ibang uri ng tao sa mundong ito. Ano nga pala ang sadya mo at gusto mo akong makausap ngayon? Ay, ganito po iyon. Ito ang ilan sa mga taong nakilala ko sa siyudad ng Su na talagang nangangailangan ng tulong mula nang maging reporter ako. Sa trabaho naming ito ay marami na kaming nakitang iba't ibang sitwasyon sa buhay. Kaya naisip ko kung may magagawa ba para matulungan sila. Nakipag-ugnayan din ako sa ilang kumpanyang may mga programang pang-agrikultura, pero ang sabi nila ay hindi naman daw magsasaka ang mga taong ito. Tiningnan ko na ng bahagya ang mga ito. Heto po, pakitingnan. Ang mga tao sa listahan mo ay talagang nangangailangan ng tulong. Kaya lang dahil wala silang sariling lupa, ay hindi nga sila maituturing na mga magsasaka. Ganito na lang. Magdadagdag ako ng mas maraming trabaho sa Warren Mall. At kasabay nito ay naghahanda rin kaming magtayo ng sarili naming base para sa industriya ng mga produktong agrikultural. Kung kailangan nila ay maaari silang pumunta at magtanong-tanong dito. Maraming salamat po talaga sa inyo. Kung hindi dahil sa iyo ay hindi ko rin magkakaroon ng ganitong pagkakataon. Bilang isang nangungunang kumpanya sa pagtulong sa mga magsasaka sa lungsod na ito, ang Warren Mall ay makakatanggap mula sa lungsod na ito ng 40 milyong piso bilang gantimpala. Salamat. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagtitiwala sa amin. Hindi ko akalain na sa loob lang ng isang buwan ay matutupad mo ang lahat ng ipinangako mo sa akin. Mayroon na talaga akong ganitong plano. Kayo po ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ang kumpanyang Jiangxin Warren Mall ay makakatanggap ng 40 milyong piso na gantimpala mula sa lungsod. Ay, hindi ba ito si Nene Jiang? Aba, hindi ba iyon ang alkalde ng ating siyudad ng Su? Ito, nakita ko na siya sa balita. Talaga ba? Umayos kayo ng upo at huwag nang malikot. Sikat na siya ngayon bilang isa sa 10 natatanging negosyante sa siyudad ng Su. Noon ay niloko niyo siya ng husto. Ngayon naman ay gusto niyo siyang sipsipan. Magtrabaho kayong dalawa ng maayos para kumita ng pera at bayaran niyo ako. Opo, Kuya Jiang. Bilang pinakabata sa 10 natatanging negosyante ng siyudad ng Su sa pagkakataong ito, mayroon ka bang gustong ibahagi sa lahat? Magtrabaho ng may konsensya at mamuhay ng may katapatan.